So good day sa inyo again mga paps. So ngayon try ko naman baklasin yung Saiyan premium shock natin. So dito ako ngayon sa shop. Tinanggal ko na yung shock. Mabilisan lang sa pagtanggal sa MXI dito kasi tatanggalin mo lang yung pairing sa may air filter tsaka compartment tsaka yung upuan matatanggal niya na. So dito natanggal ko na. Diba dito easy lang sa pagtanggal ng shock dito, hindi tulad ng ibang Mio kasi dito hindi mo na kailangan tanggalin yung template. Tatanggalin mo lang yung nut dito na 14mm dito sa shock sa taas, tapos dito sa baba. Syempre unahin nyo yung sa baba tanggalin mga paps bago yung sa taas. So Saiyan yan mga. So dito ako ngayon sa shop. Dito tinanggal ko muna tong tong bracket sa ilalim. Ito yung kinakabitan ng shock. Tapos ito pa yung parang lock niya. So dito yung nakalagay mga paps. So sa paglalagay, dito siya, ito yung stock niya. So pwede nyo naman siguro tanggalin yung niya, yung nut para medyo bumaba ng konti, siguro mga half inch. So ayan, ikutin nyo lang yan, matatanggal nyo na yan. So mahaba to, siguro ito yung pag tinanggal to, halos 1 inch to. Magiging 310mm. So ito, kung gusto nyo tanggalin to, pwede naman sana. Pero mas may ginawag na kasi konti lang naman yung mababawas. Yun, pang protection na din yun sa pag higpit dun sa shock. Tapos dito sa sa bracket, sa lagayan. So dito, tinry ko muna kung okay naman siya, kung sagad naman. So ayan, may higpit na. Meron siyang may konti pa siyang hindi nakadikit doon sa bracket para doon sa nut. Pero ibabalik ko din naman to. Tinry ko lang. So ayan, tanggalin ulit natin. So ayan mga paps, natanggal na natin. So ito yung pala yung loob ng ng adjustable na rebound dito sa ating rebound or preload dito sa Saiyan shock. Kinagandahan dito sa Saiyan kasi ito yung spring. Pwede nyo pang isagad dito hanggang dito kung gusto nyo pa. Make sure lang na luluwagan nyo lang tong Allen bolts na to. Number 3 atang sukat nito. Okay, number 3. Yun yung gagamitin nyo. Tsaka nyo lugan. Kahit kamay nyo na lang sa pagpaikot pataas. Okay, pero may tools talaga dito na iniikot. So yan, gamit lang kayo ng Allen. So ayan, naluwagan na natin mga paps. So ayan, may ikot mo na yan pataas. Pero hindi ibig sabihin niya na tataas or bababa yung clearance ng shock or ng motor nyo. Kundi yung spring lang mismo. So ayan, sinagad ko na lang dito mga paps. Para isahan na lang. Kasi mahirap kasi dito sa mga Mio. Kasi kailangan pang baklasin tong shock para ma-adjust mo tong spring. Di tulad ng ibang scooter na kaya mong kaya mong i-adjust kahit nakakabit na sa motor kasi nasa labas siya. Ito nasa loob mga old model. Kaya nga ayaw ko bumili ng na may baso sa taas kasi tatabas ka talaga ng pairings. Hindi tulad ng mga M3, Mio Gear na hindi mo na kailangan tabasin, naka na talaga siya. So ayan, nagpitan na natin mga paps. Okay lang naman. So, yung pag-testing ko na lang dito ng rebound at preload, doon na lang sa baba. Kasi mas maganda doon. Kaya itong napili ko kasi mabilis lang. Kamayin mo lang yung pag-ikot-ikot. So, ito pa lang nasa taas ng Allen bolts. Hindi ko alam kung to Siguro ito yung yung kinakarga ng hangin or hindi ko alam. So, ayan, nabalik na natin. Okay na.
So try natin salpak sa motor. So kung naganda dito nga kasi ito may adjuster. So wala namang binago masyado sa spring niya. Stock pa rin. May Allen bolts pa dito. Hindi ko alam kung ano to. So ayan. Kakabit na natin to sa motor. Ang sukat pala nito is 330 mm pang click. So ayan na, balik na natin mga paps. So itong nut na to. Ano, 14 mm. So dito pala madali lamang siguro pag-adjust. Tatanggalin niyo ulit yung compartment. Make sure na nakaharap dito yung ano, yung nut ng ano, yung Allen bolts para makamay niyo yung ano, spring or maigpitan niyo. Ito 14 mm to mga paps ha. 14 mm yan. Stock bolts yan. So dito sa baba 12 mm na to kasi ano, yayamanin bolts na yan. So ito malayong malayo, hindi tatama talaga yung ano natin, yung pairing sa shock. So maraming salamat sa inyo mga paps. Hanggang dito na lang, subscribe na lang po kayo.